Grim Ofana ngayon, pati si Digong Duterte, ang dating presidente, ay lumalabas posibleng involved dito sa mga anomalya na unti-unti na ngayong naglalabasan tungkol dito kay Alan Peter Cayetano. Ipapaliwanag natin mamaya yan kung paano na-involve, kung paano posibleng na-involve si Digong Duterte. Hindi lang si Digong, pati si Lydia Albia di umano, matindi ito. Shout out Michael Romero, Ramon Magcase, shout out sa inyo. Anong mga katunyog? Ito yung lumalabas ngayon na kaya siguro, yan siguro yung isa sa mga dahilan. Kaya grabe ang loyalty ni Cayetano dito kay Digong at sa mga Duterte. Grabe ang kanyang nakuha pala dito. Di umano. Sabi niya ni Director Melvin Matibag, tingnan niyo yung nasa kanan, 2019 CA, NBI Chief, sabi ng NBI Chief, si Director Melvin Matibag, opisina ng FPRRD, nagpasok umano ng 15 billion pesos sa FISGO. O yun. Ibig sabihin, ang Office of the President nag-transfer doon sa FISGO ng 15 billion pesos. Kaya lang bakit hindi yan masyadong lumabas? Confidential funds, ay intelligence funds. Intel funds. Confidential at intelligence funds ni Digong. Alam naman natin, pag sinabi mong confidential at intelligence funds, hindi mo masyadong mabusisi yan. Saka, confidential na eh. Pero, paano doon ang posibleng sabuatan? Yung FISGO, hindi naman siya opisina ng gobyerno eh. Ang FISGO, isang private non-stock, non-profit na non-government organization. Private, non-stock, non-profit, non-government organization. Ito ay binuo, ang ibig sabihin ng FISGO, Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Foundation ito, private foundation. Kumbaga, ang ginawa pala noong Southeast Asian Games noong 2019, panahon niya ni Duterte, mga kabunyog, hindi na gobyerno ang nagpatakbo, nag-manage, kumbaga yung mga detalye ng Southeast Asian Games. Yung parang events, di ba kung halimbawa ikakasal ka, kung ikakasal ka, kukuha ka na lang ng events organizer, babayaran mo na lang, bahala na siya magpatakbo ng event mo. Event organizer. Siya na yung maglalabas ng mga invitation, pati kung ano-ano, lahat na, reservation sa mga pati yung reception, yan na yung bahala, yung events organizer. Ipapakontrata mo na sa kanya. Wala ka ng sakit ng ulo, wala ka ng problema. Parang ganun yung ginawa ng 2019 Southeast Asian Games, mga kabunyog, mga kababayan. Dahil ang Pilipinas ang host, siguro, pre-post nila Cayetano yan, kay Digong, Mr. President, ipaano na lang natin, ipasugpo na lang, ipakontrata na lang ang pag-manage, pag-implement ng Southeast Asian Games. Meron ka bang nakikitang pwedeng private? Oo, mayroon. Yung FISGO nga. Yung FISGO, ang mga tao doon, mga kaibigan, mga kakilala ni Cayetano. Kumbaga mga kaano niya siguro sa eskwelahan, mga negosyante, mga professionals na kadikit niya. Yun ang mga founders ng FISGO. Tapos ang ginawa ng gobyerno, yung pundo na naka-allocate para siyempre ang gagasto sa Southeast Asian Games, gobyerno. So pinunduhan ng gobyerno yon. Yung pundo na kung ilang bilyon, transfer dito sa FISGO. Kaya grabe kumbaga, FISGO yung humawak ng pondo galing sa gobyerno, galing mismo sa public funds. Live ito, Kabunyog Agustin Mondragon. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, paano na-involve si Duterte dyan?
yung mga pondo na transfer ng gobyerno, public funds, papunta dun sa FISCO, yung private na foundation, na ang mga tao ay mga tao manuyo ni Cayetano, yung public funds na transfer doon, ang dami doon, hindi pa liquidated hanggang ngayon. Yun, mga kabunyog, ano? Matindi. Matindi. Kaya, kumbaga, ang ginawa, mayroon tayo, di ba? Mayroon tayong Philippine Sports Commission, PSC. Hindi PSC ang pinahandle. Kumbaga, ang pinahawak ng Southeast Asian Games ng 2019, hindi PSC. Dapat sana PSC, di ba? Philippine Sports Commission. Hindi. Private ang pinahawak. Bahala na itong private foundation na ito. Sila na ang mag-handle niyan. Siyempre, ang paliwanag nila dyan, para wala nang sakit ng ulo sa gobyerno. Saka ito umanong mga taong ito, itong foundation na ito, marunong talaga sa sports, marunong sa pag-handle niyan. Pero kaninong mga tao yun? Malamang mga tao yun ni Cayetano. Imaginein mo, itatransfer doon sa FISGO, doon sa private foundation na non-government. Itatransfer yung mga pera ng gobyerno. Kayo nang bahalang gumastos niyan. Kung sinong caterer yan, kung sinong mga suppliers, siyempre, ang daming gastos doon sa Southeast Asian Games, mga supplier ng kung ano-ano, magsusupply ng mga mag-catering. Sino ang magdi-decide noon? Yung FISGO. Yung FISGO, doon ang doon ang kita niyan kung sino man ang mga sangkot diyan, di ba? Yung foundation ang ginamit na cover sa pagnanakaw. Ngayon, anong pinaka-problema? Yung mga pundong transfer galing sa gobyerno, hindi pa naliliquidate hanggang ngayon. Marami. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag. Siguro, nahihirapan silang i-liquidate. Kasi kahit sabihin mo na private yan, yung FISGO, foundation yan, may obligasyon pa rin yung mag-liquidate ng pundong hinawakan nila. Kasi yung gobyerno, public funds, transfer sa kanila. Yan mga kabunyog ang nangyari. Kaya matinding racket. Dapat sana, hindi, ma-audit naman yon. Kaya lang, ang problema, kahit private sana, dapat na-audit. Kaya lang, nahirapan daw ang kuwa Marami daw mga hindi pa rin daw liquidated. Kaya hanggang ngayon, marami dapat ipaliwanag. Ang FISGO. Ang FISGO. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ano pa ang isang issue dyan sa FISGO na yan? Ang isa pang issue dyan sa FISGO na yan, bagamat private yan, private yung FISGO, pero ganito, ang chairman ay ang nakalagay umanong chairman ay Cayetano. Paano nangyari yun na private yung FISGO, tapos si Cayetano chairman? Pag tinignan mo naman doon sa record, sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, hindi naman member ng Board of Trustees. Siyempre, ang policy making body niya, ng foundation na yan, Board of Trustees. Doon sa Board of Trustees, wala si Cayetano, pero siya ang chairman. Paano nangyari? Bawal yun sa Corporation Code. Bawal yun sa Corporation Code. Dapat kung chairman ka of the board, member ka ng board. Pinili ka nga lang. Diba? Parang member ka ng board, pero ikaw ang piniling chairman. Sa case ni Cayetano, siya yung chairman, pero hindi siya nakareflect na member of the board. Wala sa record sa SEC. Nakuha niyo man. Kaya sabi nga ni Director Melvin Matibag, pasok ito sa perjury. Pasok sa perjury, mga kabunyog. Siya yung nakaaktong chairman, pero pag tiningnan mo sa records ng SEC, hindi siya nakareflect na member ng board. Hindi ka naman pwedeng maging chairman kung hindi ka member of the board. Corporation Code yan. Pag chairman of the board, member ka ng board. Kaya lang, chairman ka. Ikaw yung pinaka-head. Ay, ang nangyari kay Cayetano, siya yung umaktong chairman ng FISGO, pero hindi naman siya member ng board. Perjury yun. Pasok. Pasok, mga kabunyog. Sabi ni Director Melvin Matibag. Ang isa pa,
Ito yung isa pang problema. Ngayon, kung ang totoong opisyalis ay yung yung mga si Susara, yung mga kakilala ni mga tao ni Cayetano. May kasi doon, yung Susara ang apelyido. Yung mga kakilala na yun ni Cayetano, yun ang nakalagay ng mga officers. Pero ang nagpapatakbo si Cayetano, ibig sabihin, dami niya lang yun. Ang nagpapatakbo ng foundation ay si Cayetano, pero ang nakalagay ng mga officers, yung mga tao niya. So anong tawag doon? Sabi ni Director Melvin Matibang, yan precisely ang pinagbabawal sa batas, anti-dummy law. Hindi ka pwedeng gumamit ng dummy. Kung sino talaga dapat yung nakareflect doon ng mga opisyalis ng foundation, sila dapat ang mag-manage ng foundation. Ayun ang nagmamanage, ang nagpapatakbo si Cayetano. Pero ang nakareflect ng mga opisyalis, sila Susara at yung iba pang mga tao niya. Sabi ni Director Melvin Matibag, pag napatunayan yan, violation yan ng anti-dummy law. So nakita niyo na, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe, kaso. Kaya, kaya pala medyo mainit ang ulo ni hindi pala medyo. Grabe ang init ng ulo ni Cayetano nung inungkat yun ni Director Melvin Matibag. Kahit si shout out sa Dipolog City kay Lyndon Numiktin, shout out sa inyo. Kaya yan mga kapunyog, mga kabayan, ulitin ko, ano ang posible pang mga ginawa ni Cayetano dyan na posible siya magkakaso? Siya ang nakalagay na chairman pero hindi siya member ng board. Paano ka magiging chairman na hindi ka member ng board? Perjury. Pangalawa, siya ang umaaktong chairman, siya ang nagpapatakbo, pero may mga nakalagay doon ng mga officers, hindi siya yung nakalagay na officer. Pero sa actual, siya, si Cayetano. So ano ngayon ang tawag doon? Anti-dummy law. Linalabag mo yung batas sa anti-dummy law. Ang anti-dummy law, hindi pwede na ang mga nagpapatakbo ng korporasyon, ang nakapangalan ay itong mga taong ito, pero ang nagpapatakbo ito, ginamit mo lang pala silang dami. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Shout out kay Luwadin Miller sa Toronto. Kabunyog, pinapaliwanag ko ito na ang kaso ni Cayetano, posibleng perjury at posible ring anti-violation ng anti-dummy law. Kaya nga ipapatawag sa July 24 yung mga officers na nakareflect sa SEC. Kasi may nakareflect sa SEC. Wala doon ang pangalan ni Cayetano sa sinabmit sa SEC. Wala. So siyempre, ang pinatawag yung mga nakasubmit sa SEC, yung si Susara, pinapatawag yung tatlo yon ng mga dating officials ng FISGO, pinatatawag na sa July 24. Magpapaliwanag ngayon sila Susara, yung nakareflect sa SEC. Bakit kayo ang nakalagay sa SEC, pero hindi naman kayo ang hindi kayong nagpatakbo. Ang nagpatakbo ng foundation nyo, si Alan Peter Cayetano. So, magpapaliwanag sila niyan. Matindi yan. Ang tanong ngayon, ilaglag kaya si Cayetano nung mga na yon? Malamang ngayon, natatakot na rin yun. Ang mga dating opisyal na yan ng PISCO. Natatakot na yun. Noon kasi hindi sila natatakot nung panahon kasi Duterte ang presidente. At natuwa sila nung nanalo si Marcos. Kasi, unity pa rin. Wala, hindi tayo mauungkatan. Ay, ang problema ngayon, magkaaway ang Marcos at Duterte. So, hindi sila puprotektahan ng Marcos. Kaya ngayon, sa tingin ko, yung mga yung mga tao ni Cayetano na linagay niya sa FISGO, isa-isa na yung boss, paano to? Baka kami ang maipit dito. Paano yan? Pag naipit kami, sasabihin namin ang totoo. Yan, patay. Kaya, ang masyado ngayon na nagre-react, si Cayetano, kaya nga sabi ni Director Melvin Matibag, bakit ikaw ang nagre-react? Bakit masyadong mainit ka na? Hindi naman ikaw ang iimbestigahan muna eh. Ang iimbestigahan muna yung mga nakalagay sa papeles eh. Sino ang nakalagay sa papeles? Yung sila Susara nga. Yung Susara at saka dalawa pang iba. Ngayon, sabi ni Director Matibag, hindi ko maintindihan
Bakit si Senador Cayetano masyado nang mainit, masyado nang maingay, galit na, ayaw binabanatan niya ang investigasyong gagawin. Hindi naman siya ang nakasumpina. Ang nakasumpina sa July 24, yung mga official siyempre na nakalagay sa papel. Yung sinabmit sa SEC, wala doon ang pangalan ni Cayetano eh. Ang problema nga, wala yung pangalan niya doon sa sinabmit sa SEC, pero siya ang nagpapatakbo. Nakuha nyo na? Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, anong nangyari? Nung panahon ni Duterte, iniimbestigahan na yan, pinapaimbestigahan na yan ni Senadora Risa Hontiveros. Pinapaimbestigahan na yan ni Senadora Risa Hontiveros, mga kabunyog. Nag-sponsor na noon ng resolution si Senadora Risa Hontiveros na imbestigahan na yan. Kasi nga, grabe ang alingas-ngas noon na talagang grabe ang korupsyon doon sa Southeast Asian Games na yan. Kasi nga, doon pa lang tingnan nyo naman, Fisgok yung nagpatakbo. Bakit hindi government? Bakit hindi gobyerno ang nagpatakbo? Bakit kailangan pang isugkon doon sa Fisgok? At yung Fisgok, private foundation, at ang mga taong nandun, sila Susara, mga tao na konektado kay Cayetano, doon pa lang napakaano na eh. Parang may sindikatong kaya pinaiimbestigahan na yan noon pa ni Senadora Risa Hontiveros. O ngayon, anong ginawa? Ay siyempre, panahon niya ni Duterte, galit na galit si Pia Cayetano noon. Nag-speech si Pia Cayetano, galit na galit kay Risa. Kita nyo na mga kabunyog Ngayon, di ba, yung mga investigasyon na sinagawa ni Senadora Risa, matindi. Talagang lumabas yung katotohanan. Yung mga investigasyon ni Senadora Risa ngayon, yung kay Senior Aguila, yung Senior Aguila, yung kay Kibuloy, di ba? Lahat yan kay Senadora Risa. Yung Pugo, yung kay Alice Guo, Cassandra Leong, kay Harry Roque, yan, Senadora Risa din yan. Nung panahon ni Duterte, Senadora na si Senadora Risa Hontiveros, pinapaimbestigahan niya yan. Kaya lang, grabe, kinuntra talaga nila Pia Cayetano. May speech si Pia Cayetano. Galit na galit siya kay Senadora Risa. O siyempre, nangibabaw sila Pia Cayetano noon. Hindi natuloy yung investigasyon. Kahit yung committee ni Blue Ribbon yata noon si Dick Gordon, hindi. Kasi siyempre, administrasyon ni Duterte. Administrasyon ni Duterte. Kaya napabura noon na masyado si Alan Peter. Tuwang-tuwa siya. Hindi nagtuloy yung investigasyon. Pero si Senadora Risa sana doon, talagang na sana yon, uungkatin na yung uungkatin na yon eh. Ay kaya lang, makapangyarihan noon si Cayetano, pinagalaw ang lahat. O siyempre, pag sinabihan na ng Malacanang, tinawagan yung mga senador, huwag nyo nang imbestigahan yan. Yung mga kakampi nilang senador, wala na. Wala nang sumuporta kay Senadora Risa. Pero si Senadora Risa sana dyan, ang nagpapaimbestiga noon. Masyado na nga kasi yung umaalingasaw ang baho ng Southeast Asian Games na yan. Maliban pa dun sa mga issue ng Kikiyam. Alam nyo naman yung issue ng Kikiyam, di ba? Mukhang nagtipid ng pagkain yung Fisgok nila Alan Cayetano. Ang sinerve na pagkain, Kikiyam. Tapos, siyempre, Southeast Asian Games yan. Ay mayroong mga players galing ng Malaysia, Indonesia, mga Muslim countries yan. Siyempre, hindi pwede sa kanila yung baboy. Yung pagkain na may baboy, karning baboy. Nag-serve daw ng Kikiyam, may mga karning baboy. So, nag-react yung mga delegado, mga players galing sa Malaysia. Malaking issue yun. Malaking issue yun, mga kabunyo. Kikiyam, kikisilog sa Prison of Life. Hindi, yan yun. Isa pa yun. Ang isa pang issue noon, alam nyo? Yung toilet, yung CR ng babae, magkatabi yung toilet bowl. Saan ka nakakita? Magsi-CR ka? Players kayo? Magkatabi kayo? Siguro ang ideya noon nila Cayetano, pwede na kayo magpintuan. Hindi.
Kahit sa international media noon, lumabas yun eh. Yun ang mga gusto sanang paimbestigahan noon ni Senadora Risa. Yung mga ganon, yung kikiyam, yung toilet bowl na magkatabi, walang harang, tama si Cesar Phil. Walang division. Sa lalaki, pwede yun. Yung mag-ihi kayo, o sige, may parang may mga at least naman may ganyan. Pero yung toilet bowl, dalawang toilet bowl, walang division sa pagitan, ay matindi. Kaya nga, ano yan noon eh. Pero dahil iimbestigahan na sana yon ni Senadora Risa noon, pinatigil. Pinatigil ni siyempre gumalaw si Duterte noon. Gumalaw yan. Wala na. Saka galit na galit nung si Pia. Galit na galit si Pia kay kay Risa Hontiveros noon. Kaya yung na yon, yung pag-host natin ng 2019 Southeast Asian Games, grabing kontrobersya yun. Sobrang nakakahiya, tama si Netflix Gaming. So, after 7 years, sumingaw yung baho. Kasi 2019 yun, 2020 tayo ngayon. Kaya pala si Cayetano, nung nakaraan sa Kongreso, yung pumasok sila, kaya pala nagpuputak. Una nag-open si Bad Boy si Robin Padilla. Pagkatapos sinundan ni Cayetano. Tapos sinundan ni Pia Cayetano. Naglitanya na sila ng naglitanya. Yan pala, may something pala dyan. Ito ngayon ang problema. Sumisingaw na ang baho. Kumbaga, hindi ba yung patay, pag nilibing mo, kailangan 6 feet below. Kasi pag hindi, sisingaw yan. Parang ganun siya. Hindi na ibaw ng gusto. Yung sigim na yan. Kaya sumisingaw siya ngayon. At habang sumisingaw siya, puro mabaho ang nahamoy nila. Kaya pala nagputak itong magkapatid na Cayetano. Ayan. Sino bang ayaw ng katotohanan? Kayo pong nanonood ng video ito. Ayaw nyo bang katotohanan? Ako gusto ko. Yes, si Cayetano, di ko naman simbahan kinabibilangan niya. Born na ganyan niya, padala-dala pa ng Biblia, paluhod-luhod pa sa Senado yan ng araw. Ito ngayon, napakaliwanag ng paliwanag ni Antonio Enzo. Profesor ito, nagtuturo ng konstitusyon. Diba? Tama yun. Pag naging dapat member ka ng board. Kaso wala siya eh. Yan ang mangyayari ngayon. Pinatatawag. Sigurado kakanta yun. Kasi nakikita nila kung gaano kabagsik ang batas eh. Kita nyo? Yung nag-donation kay Marcoleta, private yun. Pero nasa sila ngayon? Nakakulong kasama si Marcoleta. Kaya sigurado, yung mga yan, baka nag-uusap na ng kung anong kanilang gagawin. Kaya, something dyan. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. After 7 years, malalaman po natin ang baho ni Caldero. Thank you.